Interval, constant. Measurement. Sukatin nila lang naman doon. Okay? Ito. O yan. 1, 2, 3. So this is something like 0.14. 0.14 second ang PR interval. Normal. QRS, more than 100. Oh, game. Yan. Sige nga. Wala tayong 80 ngayon. Hanap ng na nakatapat sa heavy square. Ayun. Meron ba? Meron. Ito, pwede na ito. Mula dito. No, Doc. Ay, no. Ilan? Ilan? 187. Bilis Go. Pero, what makes it not SVT? What makes it not VTA? Sinus tachycardia. P-wave. P-wave before each QRS. So it is still sinus. Kahit 150, 180 ang tibok niyan. Basta ganyan na itsura niya, sinus tachycardia pa rin yan. And your RR interval, pantay-pantay. Okay? So sinus tachycardia. Isa natin magkano ito. Sinus tachycardia on a real ECG. Rate. Sige, compute. Shit, ba't may computation? Ilan? Hanap? So, more or less 10 small squares. So, ilan yun? 150. Okay. One thing I want you to know. Itong AVR nyo, di ba sinabi ko na sa inyo dito, the AVR is always a negative deflection. Negative deflection palagi yan. Because the AVR is the only lead that looks directly into your left ventricle. It is here, okay, rather here, it looks directly into your left ventricle. How does depolarization proceed? From base to apex. So, papalayo siya palagi sa AVR. Kaya ang AVR will always show in negative deflection. This is one of the clues. Ito sa clinics, magagamit ito. Ang AVR negative palagi. Pag yan nag-positive, Patay na. baka meron tayong inverted leads na naikabit. Usually sa drill leads. Baliktad. Tapos itong, one mo mag-negative. Q-wave siya kagad. Tapos ito positive wave. Check your limb placement. Baka may baliktad ko. So that is one hack na dapat keep in mind. Pag tinignan nyo ganyan, titignan nyo. But there are certain cases na ang AVR nyo pwedeng mag-positive, ha? Pero since yung kanina tachycardia natin, anong itsura? May P-wave. Ito, are not easily seen because they are buried in the T-waves. So if you can see, your T-wave here, yan yung P-wave. Nakatago. Yan. Yan. Okay? So, hindi siya very clear. So, virtually, wala na, no? PR interval, difficult to determine due to the rapid rate and poorly distinguished P waves. Okay, QRS, more than 150. Regular and rhythm niya. Why? Paano masasabing regular and rhythm? It is not sinus, but it is still regular. RR. Gusto ka rin. Regular natin siya.
Pacemaker originates above the ventricles. What is above the ventricles? What is above the ventricles? Atrium. Supraventricular, above the ventricles. Here. Okay? So, ang mga supraventricular tachycardia na ganyan, atrial in origin. Okay? May be due to increased automaticity or re-entry. Okay, common. Okay, caffeine, hypoxia, cigarette, stress. Baka yan na yun. Mga stress palagi dyan. Paroxysmal. Okay, so paroxysmal, when you say paroxysmal, it is not sustained. Paroxysms na eh. Paminsan-minsan na. Paminsan. Ay, so, nako. intermittent. Okay? Ay. Yan ang itsura ng SBD. Okay? Yung ganda tingnan, ha? Opo. Kaya delikado yan. Look at your AVR. Negative. Do not mistake those ST elevations na yan as ACS, yung acute injury. Okay? Ganyan ang itsura ng SVT. Supraventricular tachycardia. Atrial fibrillation. Okay. Atrial fibrillation, P-wave. Wala. Pinakikita pa kayo distinct. Yung mga maliliit na yun, those are what we call fibrillations. Antifibrillate. Kaya gumagano. They are not P-waves. Those distinct P-waves, chaotic, undulating. Undulating. Baseline fibrillation waves. PR interval. Wala kang makitang P-wave. So, walang PR interval. QRS, it will vary. Dito, hindi pwede yung 15 seconds times 4. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Dito, hindi pwede yan. Dito, fulminate ang auscultation. Okay? Yun, yung sinabi ko. The AF could be slow or rapid ventricular response. Rhythm, irregularly irregular. That is when you put irregularly irregular. Irregular na, irregular pa. Okay? Pacemaker occurs from multiple re-entry sites resulting in a very rapid atrial rate. So, dun pa lang sa taas, madami ng pinanggagalingan. So, pagbaba niya from SA node, madami ng sumasalo na re-entry pathways. Okay? Because of that, dahil gumagin din yan. You lose your atrial kick sa ventricular filling. At because of that, remember ang mga AF are prone to stroke. Because hindi maganda labas-pasok ng dugo, ano nangyayari? May tulog na dugo. Sa palengke, pag nakita niyo yung tulog na dugo ng baboy, nilalagay sa planggana. After 1-2 hours, ano na siya? Solid na siyang clot, di ba? Ganun din yan. Pag hindi magandang labas-pasok ang circulation dahil nga fibrillating, imbis na pasok, labas, pasok, labas, pasok, ang ganda ng labas. Ito, gumagano. So, very turbulent ang flow in your atrium that could lead to stagnation of blood, and that will make it prone to clot formation. Pag nag-clot formation, naipasok niya sa ventricle, naibomba ng ventricle, palabas ng puso niya, akyat sa taas, baka stroke. Okay? So yan ang danger niya. Potential for thrombus formation. Atrial fibrillation. Magulo ng atrial fibrillation, magulo ng side. Basta nakikita na magulo na. Walang delay. Parang ventricular response niya. Tingnan ka. Ano yan, putang ina? How will we determine? How do we say it is ventricular response? So what ventricular response is? Mukha pabagal? No. AF siya, yes.
Anong complete? Sabi natin, AF will control ventricular response, slow ventricular response, or rapid ventricular response. Ano pinigila? Go! Rapid na yan, di ba? Yeah. Go. Here. Complete niya. RR interval. Di ba? 100 plus 10. Hindi nyo makita. Hindi. Tingnan nyo yung ibang QRS. So ito, malinaw to. Ha? So, rapid ventricular response. AF with rapid ventricular response is the complete reading niya. Yung mga sequel, yung mga assignments nyo next week, ha? Atrial flutter naman. Nagpa-flutter siya. An even more rapid. Ano yan? This is the so-called sawtooth appearance of your baseline. Di ba ganyan ang lagari? Yeah. Di ba ganyan ang lagari? Sawtooth appearance. Those are not T waves. Okay? Sawtooth atrial rate can range from 200 to 300. Typically measurable ang PR interval, may be variable. QRS, it will vary. Atrial flutter, slow or fast. Okay? Both atrial and ventricular complexes are regular unless there is a variable block. Papakuyan, variable block. Ang ibig sabihin niyan, for every two atrial depolarization, so 2 PV, there is 1 QRS. So ito, regular, 2 QRS, 2 QRS, 2 QRS. So para siyang 1:2 or 2:1. Pwede yan maging 3:1. Tapos, interspersed with 2:1 or 4:1. So, ang atrial flutter pwedeng lang kakaroon ng Again, wala ka dyan atrial peak. Potential for thrombi formation. Atrial flutter. Ano difference niya sa kanina? Tignan niya, ha? Atrial flutter, mas all orderly ang tingin ka. Akala lang natin. Dahil tingnan niyo kanina. Mas magulo ang atrial fibrillation. Okay? Atrial flutter. Favorite na natin ito. Ito. End of life event or close to end of life. Usually it's a ventricular tachycardia or VTAC. Ngayon, ang ibig sabihin Ay, mag-mic ka do. ito, ano napansin nyo? Pare-pareho itsura. Kaya nga Monomorphic. one morphology, monomorphic. As against ito, Poly. polymorphic. Iba-iba ang morphology. Meron pang mas maminggan. T-waves rare, walang PR, QRS is always bonded. Ang bigat, because there are SVTs that are also going to, sa usapan natin sa SVT. These are narrow, complex tachycardia. Pero, SVT with aberration. Ibig sabihin, SVT siya, pero walang complex na. You could mistake that for ventricular tachycardia. Pero, as a general rule, VTAC is wide complex QRS. Yan.